siya ng Medical Social Service Department at isa po itong serbisyo at kawanggawa na nagbibigay po ng pangangalagang medikal at tulong sa mga indigent na pasyente. So, ang social service po, ito rin po ay isa sa mga misconceptions ng mga pasyente at kanilang mga guardian po. Ang social service program po ay mula po mismo sa kita at pondo ng hospital. So, ang social service po ng St. Luke's Medical Center Global City ay hindi po affiliated sa kahit anong agencies, governmental agencies outside. Kabilang na po dito yung Department of Social Welfare and Development or mas kilala po nating DSWD. So, ang departamento po ng social service ng hospital ng St. Luke's po ay hindi po under or affiliated ng DSWD or kahit anuman pong government agencies outside. So, mula po mismo ito sa kita at pondo ng hospital. So, next po tayo. So, for sure po, aware naman na po lahat kung saan po located yung Medical Social Service Department. So, located po yung aming office sa basement 1 po, kung saan kayo nag-walk-in para mag-apply po sa programa ng social service. So, ito po yung front ng ating office, ng aming office po. So, if may mga patients po dito na hindi po aware, located po ang Social Service Department sa basement 1 ng main building ng St. Luke's Medical Center Global City. So, hopefully po, sana wala na pong maligaw kung saan po ninyo hahanapin yung office po ng Medical Social Service Department kasi dito po kayo mag-i-inquire lahat. And then, katabi lang po namin yung OPD or yung Outpatient Department kung saan po kayo pinignan ng doktor ninyo ng specialista po. So, next po tayo. Ang social service program po ng St. Luke's Medical Center, kahit sino po ay pwede mag-apply para maging social service patient. Ngunit, hindi po lahat ay kwalipikado maging social service patient. Sa kadahilanan po na dumadaan po ang lahat sa tamang proseso at pagsusuri. So, lahat naman po kayo nakapag-attend kayo ng orientation ngayong hapon kasi kayo po ay dumaan sa tamang proseso at pagsusuri para maging qualified po sa social service program. So, itong orientation po natin, ang mga nakakapag-attend lang po dito ay yung mga qualified po na nag-a-apply sa programa. So, based sa evaluation nung nag-interview sa inyo, qualified naman po kayo lahat kasi nakapag-attend po kayong ngayong hapon sa ating orientation. So, mamaya po, discuss ko po sa inyo isa-isa yung pinagdaanan nyo pong proseso bago po kayo nakapag-attend sa orientation natin ngayong hapon. Pero before po, bago ako magsimula sa proper discussions po natin, so ito po yung mga hindi tinatanggap sa social service program. So kapag isa po dito, yung mga pinapakonsulta or gustong ipasok po ng pasyente dito sa programa, ito po yung mga dahilan kung bakit hindi po tinatanggap sa social service program. Unang-una po dyan, kapag yung pasyente po ay mayroong HMOs, yung mga health card po, katulad ng Etika, MaxiCare, or mga insurance katulad ng mga PruLife. Kasi kapag yung pasyente po ay under na po ng programa, hindi na po pwedeng gamitin yung kanilang mga benepisyo sa kanilang HMOs or mga insurance. If may mga patient po dito na meron po silang insurance or HMOs, dinadagdag po ng mga social workers na nag-i-interview po sa inyo ng waiver na hindi nyo po gagamitin yung inyong benefits sa HMO and insurance habang kayo nagpapakonsulta sa programa. Kasi kapag kayo ay under na po ng social service program, yung magagamit nyo lang pong benepisyo ay yung under po ng programa ng social service. Next po, hindi po tinatanggap ng social service program yung mga pasyente na na-admit, na-operahan or nasimulan na ng gamutan sa ibang hospital. So, nung kayo po ay walk-in para mag-inquire po dito kung paano po mag-apply sa programa, una-una po namin tinatanong sa inyo kung meron na bang management or naoperahan na ba yung pasyente sa kahit anong parte ng katawan niya. Kasi dito po sa programa ng social service, holistic approach po yung binibigay na serbisyo sa mga pasyente. So kahit ano po yung gusto nyong ipakonsulta, kailangan po dito na po sa OPD ninyo siya ipapakonsult. So,
discuss ko po further kung ano lang po yung mga hindi available na mga clinic dito sa social service tsaka sa OPD po natin. So kapag nasimulan na po kasi yung management sa ibang hospital tsaka doctors, mas mabuti po na doon nyo na lang ipagpatuloy yung mga gamutan kasi manage na po sila ng outside doctors. Kailangan po kasi yung tinatanggap lang po dito sa programa yung mga first time to consult talaga. Yung mga wala pang any management operations na gawa sa kahit anong parte ng katawan. Ang tinatanggap po kasi dito sa programa ay yung mga virgin cases po. Kailangan po dito magsisimula yung gamutan hanggang matapos po. Next naman po tayo, hindi rin po tinatanggap ng programa yung mga pasyente na na-admit or na-operahan na sa St. Luke's bilang private patient. So kahit po even mga private patient po na na-operahan na po dito sa St. Luke's, dito mismo sa hospital, hindi rin po tinatanggap para mag-apply sa social service program. Kasi magkaiba po yung doctor na tumitingin po sa mga pasyente dito sa OPD, magkaiba rin po yung mga private doctors na nasa itaas. So, hindi po magiging qualified yung pasyente kapag yung pasyente ay mag-a-apply na manage na po ng doctors as private patient po. Next naman po tayo, hindi rin po tinatanggap sa programa yung mga regular na employee ng St. Luke's at kanilang mga dependents. Bilang employee po kasi ng hospital, may nakalaan po sa aming benefits na binibigay yung mismong hospital para po sa aming medical needs. So, kapag employee po, regular employee ng hospital, hindi na po siya magiging qualified sa program as well as yung kanilang mga dependents po. Kasi regarding naman po dun sa mga dependents, pinapa-evaluate po namin sa department po ng hospital if dependents po talaga ng mga regular employees yung kanilang mga pamilya. So kung hindi po, pwede naman po sila mag-apply dito sa program. Pero kapag dependents po talaga nila, pinapapili lang po namin sila kung saan po nila gusto mag-apply. Kung kukunin ba nila yung benefits na mabibigay ng hospital sa kanila or gusto nila yung magpa-under po sila ng social service program. Next naman po, hindi rin po tinatanggap ng social service program yung mga pasyente na may sakit. Yung contagious na sakit po. Kabilang na po dyan yung mga naka-flash po sa inyong screen. Kapag isa po dito yung mga ipapakonsult po ninyo, hindi po siya magiging qualified sa program kasi prevent po ng programa yung mga ibang patients na under na po ng program na mahawaan po. Discuss ko lang po sa inyo kasi yung mga patients po natin dito sa OPD at under ng social service ay mga immunocompromised na po. So, ibig sabihin, mahihina na po yung kanilang mga immune system. So, prevent lang po namin na sila po ay mahawaan. Katulad po ng mga sakit na naka-flash po sa inyong screen. Next naman po, hindi rin po tinatanggap ng social service program yung mga medical legal na kaso. Katulad po nung motorcycle accidents, car accidents, na meron pong kinakaharap na kaso. So, hindi rin po siya magiging qualified sa program. Pero yung mga personal accidents po, katulad ng nadulas lang, walang any legal walang any kinakaharap na kaso po, pwede po siya under ng social service program. Pero kapag po yung pasyente ay ang case po na i-apply ay merong kinakaharap na medical legal, hindi po talaga siya magiging qualified sa program. So next naman po tayo, ito po yung mga hindi sakop ng serbisyo or discounts ng social service program. Ibig sabihin po nito, kayo po ay under na po ng social service, ngunit ito po ay hindi sakop ng discount ng social service. Ibig sabihin, wala pong maibibigay na discount or benefits po dito si social service sa mga pasyente. So unang-una po dyan, wala pong discount at hindi po sakop ng discount ng social service program yung mga peritoneal dialysis or hemodialysis ng pasyente. So if may mga patients po dito na kailangan mag-undergo ng dialysis, binibigyan po sila ng doctors na pumili ng kanilang dialysis center of your choice kung saan po kayo magpapadialysis. May mga patients po kasi dito na medyo malalayo yung kanilang bahay sa hospital. So, pinapapili po ng mga doctors natin sa OPD na kung saan po mas convenient kay patient. Kung saan po sila magpapadialysis.
Next po, hindi rin po sakop ng discount ng social service yung psychiatric or dental na pangangalagang medical. So sa psychiatric po, sa mental needs ng mga pasyente, wala po kasing available na psychiatrist or psychologist dito sa programa. Natitingin po sa pangangalagang mental ng mga pasyente. Isa na rin po dito, kasama na rin po dito yung dental needs ng pasyente. Wala po kasing available na dentist na titingin po sa mga medical sa dental needs ng pasyente. So if may mga patients po dito na kailangan magpatingin sa dentist, inaalaw naman po ng programa na magpa-konsulta kayo ng outside doctors or dentist na titingin po sa pangailangang dental needs ng mga pasyente. Next naman po, yung mga emergency admission kung hindi pa pasyente ng social service. So, hindi po sakop ng discount ng social service kapag yung pasyente po ay na-admit ng emergency tapos hindi pa po siya under ng programa. May mga patients po kasi dito na ER po yung kanilang pasyente tapos inadmit po same day. Tapos bababa po sa social service kasi gusto pong i-apply yung kanilang pasyente. So, hindi po siya pwede. Kailangan po, under po muna ng programa yung pasyente bago po mabibigyan ng discount yung mga pasyente sa kanilang ER po or sa pag-admit po nila. Next po, hindi rin po sakop ng serbisyo or discounts ng social service program yung implants, medical devices, tsaka yung prosthesis. So, yung mga supplies, hindi po talaga siya sakop ng discount ng social service. Pero if may mga patients po dito na kailangan po sa kanilang procedure, kailangan po ng implants, medical devices, tsaka prosthesis, papasok naman po yun sa hospital bill po ng pasyente, tapos pwede nyo po siya ilapit sa mga outside assistance katulad po ng DSWD. Next naman po yung chemotherapy drugs or pansariling gamot, wala rin pong discount dyan si social service. So sa mga personal medicines po ng pasyente, wala pong discount na maibibigay doon yung social service. Pero sa chemotherapy drugs po, if may mga patients dito na mag-undergo ng chemotherapy session, may tinatawag po tayong Cancer Foundation. Pwede po kayo magpa-evaluate sa kanila para po mabigyan kayo ng assistance. Pero hindi po lahat ng cancer patients natin ay nabibigyan po nila. May sinet lang din po silang qualifications. So, kung pasok naman po kayo doon sa qualifications na binibigay nila, maaari po kayong magpa-evaluate. So, dito lang naman po sa social service office kayo pwede magpa-evaluate regarding po sa chemotherapy drugs po ng mga pasyente. Kasi limited lang din po yung funds ng pasyente. Limited lang din po yung funds ng Cancer Foundation per year. So, nakadepende po kay Cancer Foundation kung makakapagbigay po sila ng assistance, kung magkano po yung maibibigay nilang assistance sa mga cancer patients po natin. Next naman po, kapag inilipat po ang pasyenteng kasalukuyang tinitingnan sa ibang hospital. So, hindi rin po siya magiging sakop ng discount ng social service program. So, if may mga patients po dito na medyo malalayo po yung bahay, especially po if may mga taga Batangas, Cavite, for sure, if may emergency naman pong nangyari kay patient, for sure, dadalhin niyo po siya sa mas pinakamalapit na hospital kung saan po kayo nakatira. So, if nangyari po yun, na ER po yung pasyente, tapos na-admit sa ibang hospital, okay lang po siya, ngunit kailangan lang po ma-discharge yung patient as stable po siya bago kayo makapagpa-schedule sa OPD para matingnan siya ng doktor. So kapag yung pasyente po ay currently admitted na po sa ibang hospital, talagang pinapa-stable po muna siya bago po kayo ulit magpa-schedule ng consultation sa OPD para po matingnan siya ng doktor dito sa programa ng social service po. Next po tayo. So ito po yung proseso ng pag-a-apply po sa programa. So ito po yung step by step na dinaanan po ninyo or proseso na pinagdaanan po ninyo nung kayo nag-a-apply dito sa social service program. So isa-isahin po natin yun. Unang-una po, tumawag po kayo sa amin para po sa pag-inquire kung paano mag-apply sa programa. So nung kayo tumawag or nag-walk-in po dito para magtanong kung paano po mag-apply sa programa, unang-unang information po namin na hinihingi sa pasyente ay yung pangalan ng pasyente, edad, contact number, tsaka sakit na ipapakonsulta. So, ito po yung initial
information na hinihingi namin sa programa sa pasyente po, kasi dito po kami magre-refer kung anong araw namin papabalikin yung pasyente